Mapagpalang araw, Sir Casper. Maging sa iyong mga masusugid na tagapakinig. Ako nga po pala si Leo. Nakatira dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan nung minsang magtungo kami ng mga kaibigan ko sa isang liblib na purok kung saan may ginanap na handaan. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1994 at ng mga panahong ito, mga kaaswang, ay kasalukuyang nagtatrabaho ako sa isang bayan sa parte ng Antique. Isang na pumunta sa bahay ng kaibigan naming si Domeng, o sa totoong pangalan ay Dominador. May handaan raw kasing gaganapin sa purok ng kaibigan namin. Bakit, tol? Inaya ka ba ni Domeng na pumunta sa bahay nila? Tanong ko sa kanya. Ayain ba kita kung hindi ako inimbita? Tsaka hindi lang naman ako ang inaya ni paring Domeng. Marami tayo, pati yung ibang mga kasamahan natin sa trabaho ay inaya niya rin. Anya pa na may halong pagmamalaki habang naglalakad na kami pa uwi ng baryo. Talaga lang ha, natatawa ko pang wika at hindi kumbinsido sa sinasabi niya. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, mga kaaswang, itong bago naming kaibigang si Domeng ay hindi palakibo. Nakikipag-usap naman siya pero kami-kaming tatlo lang ni Marlon at Jason ang kinakausap niya. Kapag nag-uumpukan na kaming lahat na magkakatrabaho ay umiiwas na ito. O kaya naman ay tumatahimik na at pangiti-ngiti na lamang habang nakikinig sa usapan. Kaya hindi talaga ako makapaniwalang inimbita siya ni Domeng. Sigurado ka talaga, tol? Hindi lang talaga kasi ako makapaniwalang inimbita ka ni Domeng eh. Muling tanong ko pa sa kanya. Sinabi naman itong totoo nga ang kanyang sinabi at hindi siya nagbibiro. Tinanong ko naman siya kung kailan kami pupunta sa bahay ng kaibigan namin. Baka kasi hindi ako libre sa araw na iyon. Baka mamaya ay may importante akong lakad sa araw na iyon. So makalawa na, tol. Saad niya. Araw ng linggo yun, di ba? Naku, hindi ako sigurado kung pupwede ako. Wika ko sa kaibigan ko. Sinabi ko sa kanyang may gagawin kami ni tatay sa linggo at mukhang hindi ako papayagan kung sakali man. Dahil walang katuwang si tatay na magtrabaho sa bukid. Araw ng Sabado at Linggo lang kasi ang bakanting araw ko. At iyon lang ang araw na matutulungan ko ang aking ama sa gawaing bukid. Ano ba naman yan, tol? Subukan mong magpaalam sa mga magulang mo. Baka papayag yon. Alam ko namang mabait ang papa mo eh. Kaya tiyak papayagan ka noon. Suwistyo niya pa at nangungulit. Napapakamot naman ako sa ulo at sinabing sige. Susubukan kong magpaalam pero hindi ko maipangakong makakasama ako sa kanila. Alam niya namang medyo tagalid ako dahil hindi ko batid kung papayagan nga ba ako ng aking ama. Hayaan mo. Ipagdadasal kung papayagan ka ng mga magulang mo. Para naman makasama ka sa amin ni paring Jason. Alam mo namang hindi kumpleto ang barkada kung kulang ng isa, hindi ba? Anya pa't pilit akong kinukumbinsi. Napapailing na lamang ako habang natatawa. Dahil kabisado ko na ang ugali nitong kaibigan kong si Marlon. Hindi niya ako titigilan sa pangungulit hanggat hindi niya ako napapayag na sumama. Nagwip ka pa nga siyang sasamahan niya raw akong magpaalam sa mga magulang ko para lang payagan ako. Kukumbinsihin niya ang mga magulang kong payagan akong sumama dahil minsanan lang naman at isa pa ay saglit lang naman raw kami
Sinabihan ko siyang wag na niya akong samahan dahil ako na lang ang magpapaalam sa mga magulang ko. Parang ginagawa mo naman akong bata sa lagay na yan eh. Saad ko pa sa kanya. Kasi naman tol, kukumbinsin ko lang sila para payagan ka. Natatawang wika niya pa. Loko ka talaga. Ako na ang magpaalam. Hintayin mo na lang bukas kung ano ang sagot ng mga magulang ko. Mamaya matapos akong magpaalam. Natawang saad ko sa kanya. Sige, asahan ko yan ha. Anya pa. Kinagabihan nga pagkatapos naming kumain at kasalukuyang nagpapahangin kami ay tinanong ko ang aking ama kung may lakad ba kami sa linggo. Bakit anak? May pupuntahan ka ba sa linggo? Balik na tanong niya sa akin. Sana po tay, may lalakarin po sana kami ng mga kaibigan ko. Tugon ko sa aking ama. Nagwika siyang pwede naman akong sumama sa mga kaibigan ko dahil hindi naman importante ang lakad namin. Tutungo lang siya sa bundok para kunin ang mga kamote at saging para ibenta sa tindahan ng aking ina. Sigurado po kayo, tay? Muling tanong ko sa kanya. Tumangaw siya at sinabing sigurado siya. Isa pa ay saglit lang naman siya sa bukid. Bababa rin siya kaagad dahil inaya siya ng kapitbahay naming si Mang Rome na mag-inuman. Binyag kasi ng apo ni Mang Rome at inimbitahan siya nito. Sa akin, wala namang problema kung may lakad kayo ng mga kaibigan mo. Ewan ko lang sa nanay mo. Magpaalam ka sa kanya para hindi ka talakan. Anya pa sa akin ng aking ama. Sige po tay, puntahan ko lang si nanay sa kusina para makapagpaalam na ako ng maaga. Nakangiting wika ko sa aking ama. Matapos tumango ng aking ama ay tumayo na nga ako at pumunta na sa kusina para makapagpaalam na sa aking ina. Habang papalapit pa lamang ako ay nilakasan ko na ang loob ko at huminga ng malalim bago nagsalita. Hindi ko kasi maiwasang kabahan, gawa ng sobrang napaka-istrikta ng aking ina, Sir Casper. Ayaw na ayaw niyang maglalakwat sa kaming mga anak niya at higit sa lahat ay ayaw niyang sumasama-sama ako sa mga kaibigan ko. Ang rason niya kasi ay wala naman raw akong mapapalang maganda sa mga kaibigan ko, kundi puro kalukuhan lang. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kaswang, isang Kastila ang lolo ng aking ina. Kaya naman ganoon na lamang siya kamaldita at kaistrikta pagdating sa mga anak niya. At nagmana sa kanya ang panganay kong kapatid na babae, masungit na matandang dalaga. Nay, tawag ko sa aking inang kasalukuyang naglilinis ng kusina. Saglit niya akong nilingon at muling ibinalik ang pansin sa ginagawa. Nagtanong kung ano ang kailangan ko sa kanya. Tumikim muna ako bago naglakas ng loob at nagpaalam sa kanyang may lakad kami ng mga kaibigan ko sa linggo. May lakad kayo sa linggo ng mga kaibigan mo? Tanong niya at sandaling itinigil ang ginagawa. Opo, Nay. Maiksing tugon ko. Saan naman ang lakad ninyo? Maglalakwatsa na naman ba kayo? Naiinis na wika ng aking ina. Agarang sinabi ko sa kanyang may handa ang gaganapin sa bahay ng katrabaho namin at naimbitahan kami. Nung una'y ayaw pang pumayag ng aking ina. Ayon kasi sa kanya ay delikado raw kasing magpupunta sa mga liblib na purok dahil marami ang mga napapabalitang manlalason o kaya'y mambabarang, partikular na ang aswang. Sa bahay lang naman kami ni Doming pupunta, Nay. Tsaka pumayag na po kasi ako. Nakakahiya kung hindi ako sisipot. Pagkukunwaring wika ko sa aking ina
upang sa ganon ay hindi na siya makahindi pa. Napansin kong sandaling natahimik ang aking ina at para bang nag-iisip ito kung papayagan ba ako o hindi. Napasambit na lamang ako sa sarili na sana'y payagan niya ako. "Sigurado ka bang pupunta ka roon, anak?" Nakitaan ko ng pag-aalalang tanong ni nanay sa akin. Payagan mo na yung anak mo. Minsanan lang naman yan kung umaalis eh. Rinig kong wika ng aking ama na sa kasalukuyan ay naglalakad na ito papalapit sa amin ni nanay. Napabuntong hininga ang aking ina at nagwiwika ng, "Sige na, papayagan na kitang sumama sa mga kaibigan mo. Basta't ba'y mag-iingat ka sa pupuntahan mo ha. Tsaka titignan mo munang maigi ang mga pagkaing nakahanda bago mo kainin. Huwag kang aanga-anga sa pupuntahan mo at baka mapano ka pa." "Talaga po, Nay?" Hindi ko mapigilang tanong muli sa aking ina para makumpirma kung tama nga iyong naririnig kong pagpayag niya. Tumango siya at muling ibinalik na sa ginagawa ang pansin. Sinabihan niya rin akong pumasok na sa silid ko para makapagpahinga na dahil may pasok pa ako sa kinabukasan. Bago ako pumasok sa silid tulugan ay nagpasalamat ako sa aking ina dahil sa pagpayag nitong sumama ako sa mga kaibigan ko. Noon ngang sumapit ang araw ng usapan naming magkaibigan ay nagtipon-tipon na kaming lahat bago nagtungo sa purok na tinitirhan ni Domeng. Habang naglalakad kami ay panay ang tawanan, biruan, tuksuhan, at kung ano-anong kalokohan ang pinag-uusapan namin. Nakatuwaan pa ako ni Marlon at nagsabing mabuti na lamang talaga at pinayagan ako ng aking ina. Dahil kung hindi ay talagang pupunta siya sa bahay namin para siya na umano ang magpaalam sa mga magulang ko. Baliw ka talaga kahit kailan ano. Natatawang wika ko pa sa kanya. Totoo yun, tol. Hindi ako nagbibiro. Nakangiting saad niya. Iniba ko na lamang ang usapan para mabaling sa iba ang atensyon ni Marlon. Ako na naman kasi ang trip niyang biruin. Sa pagdaan nga ng mga sandali ay panay na ang tawanan namin. Samantalang si Doming naman ay napapansin kong napakatahimik lamang nito at seryosong naglalakad. Sinabayan ko ng lakad si Doming at tinanong kung ayos lang ba siya. Bahagya namang tumango si Doming at nagwikang ayos lang daw siya. "Sigurado ka, tol? Mukhang ang lalim kasi ng iniisip mo eh." Wika ko pa sa kanya. "Oo, ayos lang ako, tol. Tara na. Bilisan na nating maglakad para makarating na tayo kaagad sa bahay." Anya pat nagpatiuna ng maglakad. Sumunod naman kami sa kanya at makalipas nga ang mahigit kalahating oras na lakaran, ay unti-unti ko nang nakikitang tila ba liblib na ang tinatahak naming daanan. Malayo na kami sa kalsada at pawang mga niyugan at naglalakihang puno na lamang ang aming natatanaw mula sa tinatahak naming daanan. May mga mangilan-ngilan rin kami mga natatanaw na kabahayan. Subalit may kalayuan ang mga iyon sa isa't isa. Medyo nakaramdam ako ng kaba sapagkat iyon pa lamang ang unang beses na makapunta ako sa bahay ng kaibigan naming si Domeng. Napatanong pa nga ako sa aking isipan kung may purok pa ba o sityo sa unahang bahagi. Ang buong akala ko ay malapit lamang ang tirahan ng kaibigan namin at hindi iyon gaanong kaliblib. Subalit mga kaaswang, sa pagkakataong iyon ay nahihinuha kong tila ba patungo kami sa bundok. Wala na kasing halos kabahayan sa dako roon. Hindi ko na napigilang tanungin ang kaibigan naming si Domeng kung malayo pa ba kami sa kanila. Sinabi naman nitong medyo malapit na kami. Tapos ay humingi ng paumanhin sa amin dahil hindi niya raw nasabi sa amin na may kalayuan ang purok na tinitirhan niya.
Tinanguhan ko siya at sinabihang wala iyon. Sanay naman kaming maglakad ng malayo ni na Marlon at Jason. Muli na namang nag-ingay ang dalawa at walang tigil sa pagbibiruan. Ngunit sa pagdaan ng ilang minuto ay bigla kaming natahimik nang sawayin kami ni Domeng at sinabayang wag nang mag-iingay dahil sa papasok na kami sa kanilang purok. Sinabi pa nitong hanggat maaari ay doon lamang kami sa loob ng kanilang bahay at huwag tumanggap ng anumang pagkain sa ibang tao, maliban lamang kung siya at ang kanyang mga magulang ang magbigay. Nagkatinginan lang naman kaming magkaibigan at sabay-sabay nang tumango kahit may pagtatakang namutawi sa aming isipan. Basta mga tol, tandaan niyo palagi ang mga sinasabi ko ha. Medyo hindi kasi maganda kung makikitungo ang mga taong nakatira sa purok namin. Baka mapagkainteresan pa kayo. Wika pa ni Domeng sa amin. Sige tol, huwag mag-alala. Tatandaan namin ang lahat ng mga sinasabi mo. Sagot naman ni Marlon. Sa bungad pa lang ng purok ay kaagad na nalanghap ko ang napakalansang amoy Sir Caspar. Yun bang parang pinagugasan ng hasang ng isdang itinapon lamang sa bungad ng kanilang lugar? Sandali akong napatakip ng ilong at maging ang dalawang kaibigan ko ay ganoon rin ang ginawa. Habang naglalakad kami ay napatanong ako sa aking isipan. Gawa ng nakikita kong parang kakaibang piyestang ginaganap sa purok ng kaibigan namin. Nakikita ko kasing tuwang-tuwa ang mga taong nagkakatay ng hayop at walang tigil sa paghatak ng lamang loob. Tapos ay inamoy-amoy iyon na para bang kakainin nila iyon na hindi luto. Ang iba pa nga ay parang hindi na napigilan ng sarili at dinilaan na ang karning may mga nanlilimahid pang dugo. Sa isiping iyon ay medyo kinalabutan ako at hindi na iwasang manginig ang katawan ng bahagya at kinilabutan. Nasisilayan ko rin kanya-kanya ang pagpapausok ng mga kapitbahay habang abala sa mga ginagawa. Nakita ko rin ang iilang taong naroroon ay panay ang pagsinghap at pailalim kong makatitig sa amin habang sinusundan kami sa paglalakad. Tol, patanong ko lang, huwag mo sanang ikasasama ha? Panimulang wika ko kay Domeng. Ano yun tol? Magtanong ka lang. Tugon niya. Sandaling tumikim ako at sa mahinang boses ay nagtanong ako kung bakit ang sama ng titig sa amin ng mga taong nasa kanya-kanyang bakuran. Kakaiba kasi kung makatitig ang mga tao dito tol. Parang may mali eh. Wika ko pa. Napansin kong sandaling natigilan si Domeng at bahagyang nataranta. Subalit kaagad naman itong nakabawi at agarang nagwikang, huwag na lang pansinin ng mga taong nadadaanan namin. Ganoon lang raw talagang makatingin ang mga kapitbahay nila. Pero mababait naman na raw ang mga iyon. Bilisan na lang nating maglakad, aniya pa ni Domeng. At saglit na tinignan ng mga taong nag-uumpukan sa may bakuran. Maya-maya pa ay narinig ko ang isa sa mga matandang lalaking nagsabing, "Ang sasarap siguro ng handa ninyo, boy. Pwede ba kaming pumunta sa inyo? Tiyak napakarami niyong handa mamaya. Hindi niyo mauubos ang mga yan." Sumigunda naman ang isa pang lalaki at nagsabing, kahit isang hita lamang ang ibigay ng ama ni Domeng sa kanila ay ayos na. May maipupulutan lamang sila. Sandaling tumigil sa paglalakad si Domeng at nilapitan ng mga kalalakihang nag-uumpukan. Tapos ay may sinabi siya sa mga ito. Pero hindi namin naintindihan dahil ibang dialekto ang kanyang ginamit. Pero sa pagkuwari ko mga kaaswang ay parang pinagsabihan niya ang grupo ng mga kalalakihan. Dahil sandaling bumaling ang mga iyon sa amin at parang mga maaamong tupang nakipag-usap kay Domeng.
Ilang sandali lamang ang nagdaan ay nakangiti nang lumapit sa amin si Domeng. Inaya niya kaming magpatuloy na sa paglalakad. Pinagsabihan niya raw ang mga lalaking nag-uumpukang respetuhin ang kanyang mga bisita, gaya ng pagrespeto niya sa mga bisita ng mga ito. Gagi tol, hindi kayo magalit sa atin ng mga iyon. Baka mamaya abangan kami nun patapos resba ka na. Pagbiberong wika pa ng kaibigan kong si Marlon. Sira, hindi yon. Kilala ko sila. May isang salita ang mga iyon, kaya huwag kayong mag-aalala. Aniya pa at nangingiti na lamang habang nagpatuloy sa paglalakad. Kahit na sinabi sa amin ni Doming ang mga katagang iyon, ay hindi ko may iwasang nakaramdam ng kilabot at kabahan. Lalo na nung narinig ko ang sinabi ng matanda kanina. Dahan-dahan na ring naninikip ang dibdib ko at nahihirapan akong huminga. Sa hindi malamang dahilan, ramdam na ramdam ko rin kaninang pinagpapawisan ako ng malalamig. Kung kaya't napabuga na ako ng hangin sa ere. Sana nga hindi kami abangan ng mga lalaking iyon mamaya pag-uwi. Sambit ko sa sarili. Makalipas nga ang ilang sandali ay nakarating na nga kami sa bahay ni Domeng. Pagkarating namin ay masaya naman kaming pinapanhik ng mga magulang niya at magiliw na nakikipagkwentuhan. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay bumungad sa akin ang napakaraming pagkaing nakahain sa pagkainan. Kaya naman panandali ang nawala ang kabang nararamdaman ko at napalitan ng pagkatakam. Habang naghahain na nga ng pagkain ang ina ni Doming ay panay naman ang tanong nito sa anak kung may kumausap raw ba sa amin sa daanan papunta sa bahay nila. Tumango naman si Doming at nagwikang mayroon. Pero wag na raw mag-alala pa ang kanyang ina. Dahil kinausap na niya ng masinsinan ang mga iyon. Ganoon ba? Maiksing sambit ng kanyang ina. At napahawak sa dibdib na para bang nag-aalala ito. Napatingin ako sa kanila at nagtataka sa pinag-uusapan nila. Nakita kong saglit na napatangin sa amin si Domeng. At pagkatapos ay inaya ang kanyang mga magulang. Nasa loob na sila ng silid mag-uusap. Hindi ko alam kung bakit ang mga oras na iyon ay mas lalo akong kinutubang. May kakaibang lihim na tinatago sa amin si Domeng at ang pamilya nito. Sinundan ko na lamang ng tingin ang kaibigan namin at ang mga magulang niyang naglakad papasok sa isang silid. Dahil sa kabang nararamdaman ay kaunti lamang ang kinain ko, samantalang ang dalawa kong kaibigan ay walang tigil sa paglantak ng pagkaing nakahain sa pagkainan. Tol, kumain ka pa ng kumain. Saad ni Marlon sa akin at inabot pa ang platitong may lamang ulam na kaldereta. Tumanggi ako at sinabihan siyang busog na ako. Wala nang paglagyan ng pagkain ng tiyan ko. Sigurado kang busog ka na. Parang ang unti lang naman ang kinain mo eh. Aniya pa sa akin. Tumango ako at sinabi sa kanyang busog na talaga ako. Nang matapos ng kumain ang mga kaibigan ko ay inaya na kami ni Domeng na mag-inuman. Samantalang ang mga magulang naman nito ay hindi na ulit lumapit pa sa amin. Bagkus ay ang iba pang mga bisita ang nagsipagdatingan ang inasikaso. Nung sumapit ng takip silim ay nagpaalam na kami sa kaibigan naming si Domeng. Ang paalam ko kasi sa mga magulang ko ay uuwi ako bago sumapit ang 8:00 ng gabi. Mamaya na tol. Tapusin na lang muna natin itong alak bago tayo umuwi. Wika pa sa akin ni Jason. Medyo may tama na kasi ito ng alak, kaya't naging makulit na. Madaldal na rin ito at lumabas na ang pag-uugaling bida-bida. Oo nga naman tol, mamaya na tayo uuwi. Uubusin na lang muna natin tong alak.
Segundang wika pa ni Marlon at itinaas pa ang bote ng alak. Sige, ubusin na lang muna natin ang alak. Pagsang-ayon ko at umupo na ng maayos. Patuloy pa rin kami sa pagdadaldalan at nagkakasiyahan hanggang sa hindi ko na namalayan pa ang oras. Nalaman ko na lang iyon noong maubos ng alak. Pasado 8:00 na pala ng gabi. Kaagad akong napatayo at nagwika ng, "Nako, lagot na ako nito." "Bakit tol? Anong problema?" Agarang tanong ni Marlon sa akin. Napakamot ako sa ulo at sinabing mayayari na ako sa mga magulang ko dahil hindi ako sumunod sa usapan namin. Dapat bago mag 8:00 ay nasa bahay na ako. Tumayo na si Marlon at si Jason. Tapos ay nagpaalam na kaming tatlo kay Doming na uuwi na. Nagpresenta naman ang kaibigan naming ihatid niya kami sa baryo namin. Mariin kaming tumanggi at sinabihan itong wag na lang. Kaya pa naming maglakad pa uwi. "Sige na mga tol, ihatid ko na kayo pa uwi. Ang bilin kasi sa akin ng mga magulang ko ay ihatid kayong ligtas sa baryo ninyo." Ngiting wika pa sa amin ni Doming. "Naku par, wag na talaga. Kayang-kaya pa naman naming maglakad pa uwi. Tsaka hindi pa naman kami masyadong lasing." Tugon ko sa kanya. Hindi na nga kami napilit pa ni Doming na ihatid. Kaya naman sa paglipas ng ilang sandali ay naglakad na kami pa uwi. Habang naglalakad kami sa napakatahimik na daanan sa loob ng purok, ay muli na naman akong nakaramdam ng takot. Muling bumalik sa isipan ko ang tungkol sa mga kalalakihang nakatambay kanina sa tabi ng daanan. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang sa bigla na lamang may lumabas mula sa talahibang 3 kalalakihan. Pulang-pula ang mga mata ng mga iyon na halos lumuwa habang walang tigil sa paglalaway. Bahagya akong napaatras habang hindi inaalis ang pagkatitig sa 3 kalalakihan. Tinignan kong maigi ang 3 lalaki kung kabilang ba sila sa mga kalalakihang kinausap ni Doming kanina. "Langya, tao bang mga yan?" Mahinang tanong ni Jason. Hindi ko alam tol. Mukhang hindi." Kabadong tugon ko. Sinabi sa amin ni Marlon na bumalik na lamang kami sa bahay ni Doming. Hindi raw maganda ang kutob niya at alam niyang may masamang binabalak sa amin ang 3 nilalang. "Tara, bumalik na muna tayo sa bahay ni paring Doming." Tugon ko at bahagyang napaatras. Habang umaatras kami ay marahan namang naglakad ang 3 kalalakihan papalapit sa amin. Hanggang sa medyo nasinaga na ng bahagya ng liwanag ng ilaw ng poste, ay doon ko lang nasilayang maigi ang wangis na mga iyon. Gayon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko sa kadahilan ng parang mga taong grasa at baliw ang mga ito. Pulang-pula na ang mga kabuuan ng mga mata at nanlilimahid sa langis ang katawan. Kakaiba na rin ang amoy na nalalanghap namin. At para bang may patay na hayop na itinapon sa gilid ng daraanan. "Kutsa, mukhang mayayari na tayo dito mga par." Sambit ni Marlon at batid kong kinakabahan na rin siya. Akmang babalik na sana kami ng walang ano-ano. Bigla na lamang may nagsalita sa likuran namin. Halos panawan ako ng ulirat nang marinig ko ang karalgal na boses ng isang matanda. Halos sabay pa kaming napalingon ng mga kaibigan ko sa likuran at inalam kong sino ang nagsalita. Pagkalingon nga naming magkaibigan ay nakita ko ang ama ni Doming. Nakakakilabot ring pagmasdan ang wangis nito. Gawa ng may mga balahibo ng tumubo sa braso nito at bahagya pang may nakalabas na pangil.
Mabalasik ang mga matang nagwika nito nang, "Hindi niyo ba kilala kung kaninong mga bisita ang hinarang at pinagbalakan ninyong biktimahin? Mga wala kayong respeto." Matapos magsalita ng matanda ay muling tinignan namin ang tatlong nilalang. Nang balingan namin iyon, ay nakita naming marahang umatras ang mga iyon at parang mga tutang umaatungan na animoy nagsusumbong sa ina ng mga ito. "Sige na, diretso lang ang lakad at huwag nang pansinin pa kung ano man ang mga nasa paligid. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo malalapitan ng mga iyan at hindi kayo masasaktan hanggat kasama niyo kami ng anak ko." Rinig kong wika ng ama ni Doming. Sumigonda naman si Doming at nagsabing wag raw kaming mag-alala dahil ihahatid nila kami hanggang sa baryo namin. Nabuhayan naman kami ng loob dahil nasa likuran lang pala sila Doming at ng kanyang ama. Dahil sa magkahalong kaba at kilabot ang nararamdaman ko, ay hindi na ako nagdalawang isip pang pumayag na ihatid kami magpasa hanggang sa mga sandaling iyon. Kasi ay ramdam na ramdam ko pa ang takot at kilabot sa sarili. Napakalakas rin ng kabugdang dibdib ko at halos mangatog ang buong katawan ko dahil sa nakita ko. Grabe, anong klaseng mga nilalang bang naninirahan sa liblib ng sityong ito? Nakakatakot. Bulong ni Marlon. Sinabihan ko siyang wag nang maingay dahil baka mamaya ay may bigla na lamang sumulpot na aswang at lapain kami ng walang pagdadalawang isip. Sumeryoso na lamang kami sa paglalakad nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng wakwak sa paligid. Kasunod niyon ay may natanaw na naman kaming mga naglalakihang asong nakaharang sa daraanan. Umaalulong ang mga ito ng nakakapangilabot. "Lintik, umalis kayo riyan. Subukan niyo lang talagang galawin ang mga kaibigan ng anak ko. Ako ang makakalaban ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo?" Pagalit na utos ng ama ni Doming. At may kasamang pag-angil pa iyon na mas ikinangatog ng mga tuhod ko. Napansin kong dahan-dahang humakbang palihis ng daanan ang mga dambuhalang asong nagbabaga ang mga mata sa dilim. Halos ayaw nang humakbang pa ang mga paa ko sa takot na baka mamaya ay bigla na lamang may humablot sa akin sa gilid ng daanan at saka dalhin sa masukal na talayban. Makaraan lang ng ilang sandali, pagkalagpas namin sa mga dambuhalang nilalang, ay napansin naming yumukod pa ang mga ito na tila ba takot na takot. Nagpatuloy na kami sa paglalakad at para bang baliwala lamang sa kaibigan kong si Doming ang huni ng wakwak na nakasunod sa amin. Hanggang sa paglipas ng mga sandali ay nakarating na kami sa paanan ng baryo namin. May paa pala yung baryo nila. Pagkarating namin ay tsaka pa lamang ako napahinga ng maluwag at nagpaalam na kay Doming at sa ama nito. Nagpasalamat rin kami dahil kung nagkataong hindi nila kami sinundan ay baka napano na kami o ang mas malala pa ay baka bangkay na kaming uuwi sa kanya-kanyang bahay. Nang gabing iyon nga bago umalis si Doming ay doon pa lang namin nalamang may lahi silang aswang. Ngunit nabibilang ang kanilang angkan sa mataas na hanay. Kung kaya't kinakatakutan at nare-respeto sa purok nila ang kanilang angkan. Halos hindi ako makapaniwala matapos kong matuklasan ang buong katotohanan. Sa isip-isip ko, iyon pala ang dahilan kung bakit ganoon na lamang kabilis makinig ang mga iyon sa isang salita lamang ng kanyang ama. Takot na takot ang mga aswang. Marinig lamang ang boses ng ama ni Doming. Sinabi rin ng kaibigan naming ang pinasukan naming lugar ay purok daw ng mga aswang. Ngunit huwag raw kaming mag-alala. Dahil ang pagkain inahain sa amin ay pagkain umano talaga iyon ng mga normal na tao
Huwag kayong mag-alala. Hindi namin gawain ang mangyanggaw ng mga kaibigan. Naging tapat kayo sa akin dahil sa dinami-rami ng mga inimbita ko ay kayo lamang ang naglakas ng loob na pumunta. Ang ibig sabihin lang noon ay totoo kayong mga kaibigan. Nakangiting wika pa sa amin ni Domeng. Bago sila umalis ng kanyang ama ay muli pa kaming nagpasalamat. Subalit mga kaswang, iyon na pala ang huling gabing makikita namin si Domeng. Dahil noong pumasok na kami sa trabaho, ay hindi na siya pumasok. Sinubukan naman naming puntahan ang purok kung saan siya nakatira. Subalit sa kasamaang palad ay hindi na namin maalala kung saan kami dumaan noong pumunta kami sa kanilang purok. Hanggang sa hinayaan na lamang naming ang kaibigang si Domeng ang magpasya kung kailan niya gustong magpakita sa amin. Pero sa totoo lang ay hindi po nangyari iyon. Hanggang sa napadpad na lang ako ng Maynila. At doon ko nakilala ang iniirog ko na taga Bulacan din. Nakasalukuyang dito na ako nakatira sa lugar ng misis ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. Muli po, ako po si Leo ng taga San Jose del Monte, Bulacan na. Ingat mga kaswang. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Casper, at sa inyong mga tagapakinig. Ang kwentong ito ay hindi ko karanasan dahil karanasan ito ng pinsan kong si Noel at ng asawa niyang si Bennett. Bale, ako nga pala si William at ito ang kanilang kwento. Na mga panahong ito, taong 1995, nagbubuntis na si Bennett sa panganay nilang anak. At dahil bagong mag-asawa pa lamang sila, bumukod na sila sa mga magulang at nangupahan na sa isang bahay. Mura lamang ang renta kaya pinatos na ito ni Noel. Sakto lamang ang laki pero lahat ng naipundar nilang appliances ay magkakasya roon. Subalit unang pagtira pa lamang nila roon hanggang sa umabot na sila ng isang buwan. Nakakaramdam na sila ng hindi may paliwanag. Nakakarinig sila ng mga kaluskos sa loob ng kisame. Ayon sa pagsasalarawan ni Noel, para bang may gumagapang roon, Sir Casper. Nangangamba nga sila na baka may ahas sa loob nito. Pero sa pagkakataon na iyon, hindi na lamang sila nag-isip ng masama at baka mamaya kung ano-ano pang maglaro sa kanilang imahinasyon. Lalo na't matatakotin si Bennett. Ayaw rin ni Noel na may masamang mangyari dito dahil nagbubuntis ito. Hanggang sa isang araw, may matandang babaeng nakasalubong si Noel at siya ay kinausap. Ayon dito, mabango raw ang tahanan nila dahil sa kanyang misis. Hindi naman maintindihan ni Noel kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya naman nginitian niya na lamang ito. Pero nang malagpasan niya ang matanda, bigla na itong nawala. Meron na lamang siyang namataan na malaking daga na tumatakbo sa di kalayuan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, pero ipinagkibit-balikat niya na lamang iyon. Tumuloy na siya pauwi ng kanilang tahanan. At nakita niya ang asawa na namimilipit sa sakit ang tiyan. Anong nangyari, Bennett? Bakit hawak mo ang tiyan mo? Nag-aalala niyang tanong rito. Han, nagsimula ito nang may makita akong malaking daga sa harapan ng bahay natin. Patuloy na umiinda si Bennett. Teka, anong itsura ng daga na iyon? Malaki ba? Nang tanungin ito ng lalaki ay napatango na lamang ang babae. Dito na kinutuban si Noel
na hindi nga pangkaraniwan ang hayop na iyon. Kaya naman, saglit niya itong niyakap at pagkuha ay naglagay siya ng pangontra sa palibot ng tahanan. Ito ay walang iba, kundi ang asin at bawang. Sa kabutihang palad naman, matapos niya iyong mailagay, nawala na ang nararamdaman ni Bennett. Nawawala na rin ang mga kaluskos na naririnig nila sa kisame tuwing sasapit ang dilim. Kaya naman, napanatag na ang kanilang kalooban at sa palagay nila ay guni-guni lamang nila iyon. Isang gabi, habang natutulog silang mag-asawa at magkayakap, biglang naalimpungatan si Noel kaya nagising siya. Paano ba naman kasi? Narinig na naman niya ang paglangit-ngit ng kisame. Mabuti na lamang himbing na himbing sa pagkakatulog ang kanyang asawa. Nakayakap pa nga ito sa kanya, kaya naman inalis niya ang braso nito na nakapatong sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang salamin sa mata at isinuot para mas makita niya ng maayos ang paligid ng kanilang kwarto. May kalabuan na rin kasi ang kanyang mata. Hindi nagtagal, parang may nakita siyang sinulid na nagmumula sa kisame. Kahit malabo na kasi ang kanyang mata, Sir Casper, kapag suot niya ang salamin, nakikita niya ng maayos ang isang bagay, kahit na gaano pa ito kanipis. Hindi nga siya nagkakamali sa nasisilayan dahil parang gumagalaw-galaw iyon. Hindi niya nga alam kung talagang sinulid iyon na nakakabit sa kesame na tinatangay lamang ng hangin. Nakabukas kasi ang maliit nilang bintana, Sir Casper, kaya para makasigurado, umakto siya na umuupo. Ngunit, Sir Casper, ganon na lamang ang kaba niya nang makita kung paano umurong paloob ang sinulid sa kesame. At kasunod nun ay ang narinig niyang pagkaluskos na parang papalayo na sa kaninang kinapupustuhan nito. Ang kung anuman ang nasa loob niyon. Ramdam niya talaga ang pagkabog ng kanyang dibdib at ang matinding pagpapawis ng kanyang buong katawan. At dahil sa pagkukunwari niyang inuubo kanina, biglang nagising ang kanyang asawa. "Oh, Han, mukhang inuubo ka. Uminom ka ng gamot, nasa drawer. Naku, baka mahawaan mo pa kami ng baby." Pupong-pungas pa na pahayag ni Bennett. Bahagya pa nitong hinawakan ng malaking tiyan. Hindi nagtagal, bumalik na ito sa pagkakatulog. Napangiti na lamang si Noel dahil nakuha pa nitong makapagsalita kahit na inaantok pa. At dahil wala naman talaga siyang ubo, hindi niya ito sinunod. Bumangon na lamang siya para magsalin ng tubig sa pitsil. Nauuhaw kasi siya. Nang biglang napako siya sa kanyang kinatatayuan. Paano ba naman? Nakakita na naman siya ng isang napakalaking daga sa labas. Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko, pero ayon sa pagsasalarawan ni Noel, halos kasing laki na ito ng isang taong gulang na aso. Sa unang tingin nga niya, akala niya ay aso lamang iyon. Pero talagang malaki ang pagkakaiba ng dalawang hayop na nabanggit. Sa hugis pa lang nito, sa iksi ng mga bihas, sa maumbok na likod, sa matulis na nguso, sa tenga at lalong-lalo na sa buntot, hindi siya magkakamaling isa yung daga. Napakapambihirang dambuhalang daga. Oo, pangalawang beses na niyang nakita nga iyon. Pero ganun pala iyon kalaki kapag sa medyo malapit na ito. Doon sa bahaging iyon siya sobrang nagulat. Sa kabutihang palad naman ay lumayo na rin kaagad ito at hindi na nagtagal pa sa tapat ng kanilang tahanan. Kaya naman, dali-dali na siyang kumuha ng tubig upang uminom. Nang sa ganun ay mawala ang kabang nararamdaman niya. Kinabukasan, day off ni Noel sa trabaho. Kaya naman,
Perpektong pagkakataon iyon sa kanya upang makapagpahinga. Subalit sumapit lamang ang 10:00 ng umaga. Nakaramdam na siya ng pagkaboryo, kaya naman naisipan niyang umakyat ng bubungan upang maglinis. Noong lumipat kasi sila, ito yung parte na hindi pa nila nalilinisan. Una niyang ginawa ay tinanggal ang mga dahon. Nang matapos siyang gawin iyon ay bumaba na siya. Pero may aayusin pa siya roon. Iyon ay walang iba kundi ang pagpipintura rito. At dahil wala siyang stock na mga pintura, napagpasyahan niya na bumili nito. Pero bago iyon ay nagpaalam muna siya kay Bennett at pagkatapos, naglagay siya ng asin sa palibot ng bahay para makasigurado. Makaraan nga ang 20 minutos, nakabalik na siya sa kanila at dala-dala na ang kanyang pinamili. Maingat siya na umakyat sa hagdanan patungong bubong at nagsimula na ngang magpintura. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpipintura, nawindang siya sa nasilayan, Sir Casper. May butas pala ang bubong na hindi sakop ng alulod. Noon niya lang iyon napansin. Kasing liit lamang iyon ng daliri at dito na rin nasagot ang katanungan niya na kung bakit tuwing umuulan ay may tumutulong tubig sa kubeta. Iyon pala ay nang dahil sa butas. Kaya naman ang ginawa niya ay saglit siyang bumaba. May ekstrang yero pa naman sa silong kaya kinuha niya iyon. Tinabas niya iyon na angkop para sa butas. At bumalik muli siya sa taas para tapalan ito. Pinako niya ang maliit na parte ng yero sa butas na iyon. At nang matapos, ipinagpatuloy na niya ang pagpipintura. Dahil nga sa malawak-lawak rin ang kanilang bubungan, ilang oras na rin ang lumipas bago niya ito tuluyang natapos. Kaya sa bandang hapon na lamang sila nakapagbanting ng kanyang misis. Han, hindi ba nakakita ka na ng malaking daga noong nakaraan? Gaano ba iyon kalaki? Tanong ni Noel habang kumakain sila ng hopya. Iyon kasi ang merienda nila nung hapong iyon. Iyon ba, Han? Kasing liit lang naman ng 3 buwan na kuting. Pero mas malaki siya sa ordinaryo. Dumaan kasi siya sa harapan ng bahay habang nagsasampay ako ng mga damit natin. At ewan ko ba, Han? Matapos ko yung makita ay bigla ang pagkirot ng tiyan ko na para bang hinahalukay. Kwento ni Bennett habang ngumunguya ito. Dito naman biglang napaisip si Noel. Yung nasilayan niya kasi na daga noong nakaraang gabi ay halos kasing laki ito ng aso. Ngunit ayon naman sa kwento ng babae, kasing liit lamang iyon ng kuting. Ewan ba niya sa sarili kung dapat bang maniwala sa nakita noong nakaraang gabi? O baka bunga lamang iyon ng stress niya sa trabaho? Oh, anong iniisip mo, mahal? Magkwentuhan pa tayo. Napapansin ko, parang nagiging tahimik ka na sa mga nagdaang araw . Hindi ka naman ganyan dati. Dahil ba iyan sa trabaho mo sa office? Usisa ni Bennett sa kanya. Nagdahilan na lamang siya. Oy, yung trabaho kasi ng ka-workmate ko ay pinapasa sa akin. Madali na ako mapuno at baka mamaya masapok ko na yung tao na yon. Nako, huminahon ka lang. Isumbong mo na lang sa boss ninyo. Pagpipigil sa kanya ng asawa. Marami pa silang napag-usapan ng mga oras na iyon hanggang sa noong pumatak na nga ang 6:00 ng gabi. Napagpasya na ni Noel na siya na ang magluto. Nang matapos nilang maghapunan ay natulog na sila. Sir Casper, nang sumapit ang 11:00 ng gabi, bigla ulit na alimpungatan si Noel. Paano ba naman kasi? Naririnig niya na bahagyang lumalangit-ngit ang kanilang bubungan.
Alam niyang sa bubong iyon at hindi sa kisame. Dahil sa tunog nito, yero iyon. Nang bumangon siya, bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan. At kahit tumatagiktik ang ulan, nangingibabaw pa rin ang pagtunog ng yero na para bang may unti-unting nagtatanggal sa pako sa yerong ikinabit niya kanina. Hindi nagtagal. Bumangon na rin ang pupungas-pungas pa niya sa binet. Papaanong hindi siya babangon? Dahil sa kalagitnaan ng pag-ulan, biglang kumidlat at kumulog ng napakalakas. Ay, grabe. Umuulan palahan. O nga pala, yung sinampay ko baka mabasa. Nagkukumahog na wika ni Bennett. Huwag kang mag-alalahan, relax ka lang. Hindi ba't nakasilong naman iyon? Tugon ni Noel. Sa sandaling iyon, naririnig pa niya ang mga langit-ngit pero mahinang-mahina na iyon. Alam niyang hindi iyon naririnig pa ng kanyang asawa. Simula kasi noong maliit pa siya, mas matalas na raw ang pandinig niya kumpara sa ibang tao. Napatunayan na niya ang kakayanan niyang iyon ng maraming beses. Sa palagay pa nga niya, isa iyong pambihirang katangian na biyaya sa kanya ng Panginoong lumikha. Samantala, Hoy Noel, bilisan mo na. Kunin mo na ang mga sinampay. Kahit na nakasilong mga iyon. Paano na lang diba kung maanggihan? Hindi basa rin ang mga damit natin. Sobrang lakas pa naman ng ulan. Sige na, kunin mo na. At dahil ramdam niya na galit ang kanyang asawa, dahil tinawag na siya nito sa kanyang pangalan, sa halip na yung call sign nila, napilitan na rin siyang tumayo. Simula kasi nang mabuntis ang babae, kapag mayroon itong inuutos ay dapat ura-urada. Inuunawa niya na lamang sapagkat naglilihi ito. At saka yung pinakaayaw nito ay ang mabasa ang kanilang damit. Nang lumabas na siya sa kanila, patuloy pa rin niyang naririnig yung mahinang langit-ngit, Sir Caspar. Batig niyang mayroon talagang nilalang ang nasa ibabaw ng bubungan. Sa kalagitnaan ng pagkuha niya ng mga damit sa sampayan, bigla na lamang kumulog at kumidlat. Siyempre, talagang nagulat siya ng sobra ng mga sandaling iyon. Parang ang nalaglag ang kanyang puso. Alam niyang namumutla rin siya. Paano ba naman kasi? Nang lumiwanag ang paligid ng dahil sa kidlat, meron siyang nakitang nakakatakot na figura na nanggagaling sa bubungan na nagrefleksyon sa lupa. Kahit anino lamang iyon, kitang-kita niya ang korte nito. Base sa maumbok nitong likod, batid niyang isa itong matanda. At sa haba ng buhok nito ay batid niyang babae iyon. Sir Caspar, ang ipinagtataka niya lamang ay napakahaba naman yata ng ilong at baba nito. Kung hindi siya nagkakamali, parang matandang bruha iyon. Kaya naman, nang matapos siya ng mahakot ang mga damit, ay agad na siyang pumasok sa loob. At dahil sa labis na tensyon na namumutawi sa kanya, hindi niya namalayang na isabog niya na lamang sa sahig ang mga damit. Samantala, humarap siya sa salamin at pinagmasdan ang kanyang sarili. Nakita niya na nanginginig siya na parang giniginaw. Nagtataka nga rin siya kung bakit siya nakanganga. Talagang gulat na gulat siya sa nasaksihan at alam niyang hindi iyon pangkaraniwang tao. Dahil napagtagpi-tagpi na niya ang lahat. Yung matandang babae na nakasalubong niya noon at yung napakalaking daga na nakita niya ay iisa. Sa makatuwid, ito yung uri ng nilalang na tinatawag ng karamihan na aswang. Isang nilalang na may kakayahang magpalit ng kahit na anong anyo. Mapahayop man o ano,
sa pagsapit ng dilim. Dahil nga sa naranasan, nakalimutan niyang ayusin ang kanilang damit. Agad na siyang nagtungo sa kanilang silid. Napagmasdan niya na nakabalik na sa pagkakatulog si Bennett at himbing na himbing pa. Sino ba namang hindi gaganahan na matulog, lalo na kung maginaw at malakas ang ulan? Napagpasya ni Noel na palalagpasin niya na lamang ang gabing iyon at bukas na bukas ay kikilos na siya para umarkila ng isang pari na siyang magtataboy rito. Kinuha niya na lamang ang itak para kapag may hindi magandang mangyayari ay handa na siya. Alam niya na yung asawa at magiging anak nila ang punteriya ng aswang na ito. Ang ipinagtataka niya nga lang kung bakit nakakalapit pa rin sa kanilang tahanan ang ganitong uri. Lalo na't mayroon naman siyang sinaboy na asin sa palibot ng kanilang tahanan. Naisip niya na baka hindi na ito ganong epektibo sa elemento. Kumbaga, may panlaban na sa ganitong uri ng proteksyon. Samantala, itinabi niya sa higaan ang itak. Nasa kaliwa ang kanyang misis, samantalang ang patalim ay nasa kanyang kanan. Niyakap niya rin ng mahigpit ang kanyang misis upang kahit papano ay matanggal ang kanyang takot. Medyo nagising naman si Bennett. Naaninag niya na ngumiti ito at ginantihan rin siya ng isang mahigpit na yakap. Dito na napanatag ang loob ni Noel, kaya kahit natatakot ay dinalaw na rin siya ng antok. Pero saglit lamang iyon mga kaswang, dahil sa pangalawang pagkakataon ay naalimpungatan na naman siya dahil sa paglangit-ngit ulit ng kisame. Parang may gumagapang sa loob niyon. Sir Casper, hindi lamang iyon basta kaluskos lamang dahil napakalakas daw niyon. Rinig na rinig ang ingay dahil na rin sa paghinto ng ulan. Kahit nga si Bennett ay nagising na mga sandaling iyon. Nagtanong pa ito kung ano iyon. Tanging pag-iling lamang ang ginawa ni Noel bilang pagsagot ng hindi niya alam. Hindi pa rin kasi siya sigurado kung aswang nga ba talaga ang gumagambala sa kanila. Hinigpitan niya na lamang ang paghawak sa kanyang itak. Bagong hasa pa nga iyon at pwedeng pangtuli sa mga supot pa. Kaya sa mga nakikinig ngayon na supot pa, magpatuloy na kayo kay Noel. Pero wag na pala, walang anesthesia. Samantala, sa bawat langit-ngit na kanilang naririnig, talagang abot langit ang nadarama nilang kaba. Napayaka pa nga ang babae sa lalaki dahil sa takot. Ramdam nila sa isa't isa na pinagpapawisan sila ng malapot. Ilang minuto rin mga kaaswang ang itinagal ng naririnig nilang ingay bago ito tuluyang huminto. Sa palagay ni Noel, baka huminto na sa paggapang ang kung anumang nilalang na nasa loob ng kisame. Doon na lamang unti-unting humuhupa ang matinding tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Sabay pa nga silang napabuntong hininga. Nagbitaw sila ng hangin na pinipigilan nila kanina. Ngunit ang buong akala nila ay nagtatapos na iyon. Hindi pa pala. Biglang may narinig silang kumukutkot sa kisame na kanilang kaharap. Kaya silang dalawa ay parehong nakatingala at tila may hinihintay roon. Pareho silang nanginginig. Namumutla at pinagpapawisan ng malagkit. Maya-maya pa, nagkakaroon na ng maliit na butas ng dahil sa patuloy ng pagkutkot ng nilalang na nasa loob ng kisame. Mayroon na ring lumilitaw na isang hibla ng sinulit. Dito napagtanto ni Noel, Sir Casper, na hindi pala totoong sinulid ang nasilayan niya noong nakaraan, kundi isang dila. Isang dila na parang manipis na linta. Kulay itim at mamasa-masa pa. Para itong bulati na unti-unting gumagapang sa kisame. Nagpatuloy sa pagkutkot ang nilalang hanggang sa tuluyan ng lumaki ang butas. Sapat na iyon para makita nila ang kalahati ng mukha ng elemento. Nagliliwanag ang mga mata nito. May makakapal na balahibo sa mukha at naglalangis ang balat.
Napasigaw naman sa takot si Bennett. Nang marinig kung paano ito umangil na parang demonyo sa ilalim ng lupa. Unti-unti na ring humahaba ang dila nito. Ang direksyon ay patungo sa babae. Sa laki nga ng buta, Sir Casper, nakikita na nila ang nakakatakot nitong mga kamay. Mabalahibo, mahahabang daliri, at may matutulis na kuko. Patuloy lamang sa pag-angil ang nilalang na parang sabik na makuha ang sanggol sa sinapupunan ni Bennett. Patuloy pa rin ang paghaba ng dila nito na parang may sariling buhay. At panay ang pagpatak ng laway mula rito. Mga kaswang, nang uundayan na sana ni Noel ng taga ang dila. Para bang napakabigat ng hawak niyang itak. Kaya ang nangyari, napasubsob siya sa unang atake niya. Maniwala man kayo o sa hindi, pakiramdam niya ay naging 40 kilos ang hawak niyang patalim. Naisip niya na baka ginamitan siya ng orasyon para hindi niya magawa ang nais niyang pagtagpa sa dila nito. Kaya naman, ang ginawa niya, 2 kamay ng paghawak niya sa itak. Pero sa pangalawang pag-unday niya ng itak, hindi pa rin niya natamaan. Sobrang haba na rin ang nakalawit na dila nito. Sapat na iyon upang atakihin ang umiiyak at natataranta sa takot na misis. Pero paano niya magagawang tagpasin iyon gayong parang maso na ang hawak niyang itak nang dahil sa bigat nito? Nagiging mabagal ang kilos niya kaya nakakaiwas ito. Palaki na rin ang palaki ang butas ng kesame. Pinapalaki nito ang butas gamit ang matatalas na kuko. At ilang sandali na lang, posible nang makapasok ang impakto sa kanilang kwarto. Hanggang sa may naisip na paraan si Noel. Dahil ginagamitan nga siya ng orasyon, kaya bumabagal ang kanyang pagkilos at bumibigat ang kanyang itak. Naisip niya na tapatan ito sa pamamagitan ng pananalangin sa itaas. Kaya naman, lahat na ng dasal na tinuro sa kanya ng yumaong lola, binigkas na niya sa pagkakataon na iyon. Sinunod niya ang bili nito na magdasal ng taimtim sa Diyos. Narinig niya rin na sinasabayan rin siya ng elemento gamit ang makakaliwa nitong panalangin. Nakakatakot ang boses nito na parang isang bruha. Hindi nagtagal. Gumaan na ang paghawak niya sa itak. Nanumbalik na sa normal ang kanyang pakaramdam dahil sa tulong ng kanyang pagdarasal. Nang makita niya yung dila ay papalapit na siya sa tiyan ni Bennett. Mabilis niya itong inundayan ng taga hanggang sa ito ay maputol. Hindi kayo maniniwala mga kaswang, pero yung naputol na dila na iyon ay naging isang likido na lamang. Narinig rin nilang mag-asawa ang nakakapangilaban na pagpalaho ng elemento hanggang sa makarinig sila ng paggapang sa loob ng kesame. Mukhang lalabas na ito at lalayo na sa kanilang tahanan. Sa tingin nga ni Noel, dahil nga aswang ito, nagbabago-bago ito ng sukat. Mula sa medyo malaki na daga na kasya sa butas ng bubong hanggang sa maging sobrang laki. Nagkayaka pa naman ang mag-asawa nang malaman na umalis na nga ito. Sadyang nanaig ang kabutihan ng Diyos. Dito rin napagtanto ni Bennett na totoo pala ang mga ganoong ore. At sa tingin nila ay walang kinalaman ng may-ari ng bahay roon. Pareho silang walang kaalam-alam na mayroon palang aswang. Kinabukasan ng mga kaswang, umarkila nga sila ng pare at pinabasbasan ang bahay. Hindi na nila binanggit pa ang tunay na dahilan. Pero mula nga nang mabasbasan ang bahay, hindi na ito bumalik pa hanggang sa makapanganak na si Bennett. Hanggang ngayon, Sir Casper, doon pa rin sila naninirahan pero hindi na talaga sila binalikan pa. Ni bakas at anino nito ay hindi na nagpakita pa. Pero mga kaswang, parang nagbitaw yata ng sumpa sa kanila ang aswang.
Dahil ang panganay nilang anak, bagamat kamukha nilang dalawa, medyo may pagkakahawig ito sa dagayong muka. 3 kasi ang anak nila, pero ito lang ang namumukod tangi. Kaya nung bata pa ay madalas nga na tuksohin na ganon. Pero sa kabila noon, matalino naman ang kanilang anak at makadiyos pa. Kaya proud na proud sila kahit na may kapintasan ito. Ngayon nga ay nakapagtapos na ito sa pag-aaral at mayroon ng sariling pamilya din. Laking pasalamat nga nila dahil normal ang itsura ng kanilang apo. At hanggang dito na lang po ang istorya. At muli, ako po si William ng Pilipinas. Ingat mga kaaswang.